tingin ka lang doon sa Marshall. Para itong eroplano eh. Parang eroplano. Yeah, sige, sige. Hindi ko natitingnan yung sa ano. Gilid. 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 Straight. 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 Kabalo kung saan dito eh. Baka kasi kung didiretso ako doon tapos ito pala yung entry. Boss? Good morning. Morning, how are you? I'm good, how are you? Good. Where's the entrance for this one? Next entrance, on your left. On your left? Up the road, turn left. See that big sign right there? Oh yeah. Turn left. Okay, I'll just make it sure. Thank you. Yeah. Okay. Ito pala siya, bagong construction dito. Daming ano. Okay. Diyan, ano nakalagay dyan? Tanong ulit tayo para make sure na
Tururut. Buti na lang hindi masyadong malamig, kaya kayang-kaya ko itiklop yung tarp. Hi there, morning. This is the entrance, right? Yeah, huh? For the truck? Is that 8 for Acon? There's a paperwork on the back of that. I'm not really sure if this one or Air products. No, you're in the wrong place. You go down the road here, you turn right and go down the hill, and then it's over there. You not gotta go down that road. not here? No, Not here? It's going to Air Products. Yeah. Yeah, you gotta go to the stop sign, go right, and go down the hill, and then when you come to the dead end, go left. The dead end, go left. Yeah. Okay, thank you. Oh. Air Products. Turn right here. Acon. In 100 meters, arrive Grabe at the ang coordinates on the right. workers dito. Grabing workers dito. Please drive to highlighted route. No truck entry. Holy smoke. Then turn left, go 700 down. meters, turn right on 33 Street. Saba sabi kay Then Kwan, take the first right. libog kayo. Then turn left. Pag nagkamali ako dito, patay. Wala akong maatrasan, kundi maghihintay pa ako ng umaga para makita ko ang ma-assess ko yung situation. Go down, sabi niya, go down. Turn left daw pagkatapos eh. Holy smoke, man.
sila mahunong. Hi there. Morning. No English. No English? No. Okay. Hi there, good morning. You know these Air products? Yeah, it's back there. The guy told me to turn right and go here. When you get back to the stop sign, you go straight through this if you're going this way. Not here. No. He told me after the stop sign, turn right and go down, then turn. Yeah, at that stop sign, you should have turned right instead of left. But So you gotta go back this road and then fucking go straight through the stop sign. go straight. Yeah. So is there any, I can make a turn there? No, you're not gonna make a turn till the bottom of the hill. Yeah, there's a little yard that you can go straight through at the bottom of the hill and turn around and come back. Okay, thank you. Mali naman yung sinabi ng guy. Sabi niya, turn right daw. Wala kasi siyang exact address na kapag holy smoke. Okay, dito ako iikot. Atras ako dito. Isag sunod bay. Man, get out, man. Kaligaw-ligaw tayo dito. May nakalagay oh, no trucks, 50%. Giving false information yung guy na pinagtanungan ko na pangalawa. Sabi niya turn right and then turn left. On the stop sign, turn right. Really? Bagong bukas kasi ito na I'm not sure kung ano to, oil company or anong ginagawa dito na project. So I need to come back. To come back.
Then now, magtanong ulit ako nito. Tatanong ulit ako kasi mahirap kamali uli ng liko. Not sure. Hi there, good morning. I'm looking for the Air Product site. You know this one? Yeah, so you gotta go all the way down to the end, I was there going there. and then you have to head back to your left, and it's right at the end. There's a gated plant site, and you can get in there. And the guy talked to there. He said you have to come back. Oh, I don't know which one. I thought it was at the other end. I could be wrong. I don't know. I thought it was at the end. Oh, I'm sorry. Yeah, Air Products, Range Road 232. this is the Range Road 232, Yeah. right? I thought it was that way, but I'm not sure. I'm sorry. Okay, it's okay. Thank you. Oh, let's smoke. Mali man itong binigay. Galing na ako doon, tapos yun naman sinasabi nung nung babae. Truck entrance. Ang problema ngayon ay pag ang tarp Okay, ito yung challenging part. Magtanggal nitong tarp na napakataas. Matagal-tagal ba to? Sa wakas nakarating din sa destination. Guys, salamat sa pagsama sa aking long journey ng Buffalo all the way here sa Edmonton. It's gonna be a while. Babaklas pa ako ng tarp. Marami-rami ito, so hilahin ko na lang siya. Wala kasi silang wala din silang maitulong, wala silang ladder. So ilahin ko na lang lahat yan. Tatanggal mo lang siyang ganyan. Buti na lang hindi masyadong malamig, right? Kasi kung sobrang lamig, hindi ko magagawa to. Bubutasin ko to lahat. I mean,
Kakating ko tong tarp na to. Buti na lang. And for sure yung driver na yan, nakatingin yan, sasabihin niya, oh fuck, grabing tarp. So tapusin ko lang to, then babalikan ko kayo mamaya maya kasi malulubat ako eh. So dito yung unloading area, nandito ako sa site, nakarating din guys. Nakakapagod. Buti na lang hindi masyadong malamig dito. I mean, ilan bang negative? Negative 3 dito sa Edmonton, hindi ganun kalamig. So yung tarp, pag tinupi mo, okay lang, swabe lang siya. But nakakapagod din, nakakapagod siya. Walang tumulong sa akin. Then shout out kay Melvin. Pinuntahan talaga ako dito sa loob, pero hindi ka pwede dahil meron palang ano dito, merong kailangan mo mag-orientation. But ang lakas ng loob ng aking kaibigan si Melvin, pinuntahan talaga ako dito, pumasok. Tutulungan niya ako mag-untarp, but meron kasing supervisor, sabi, hey, nag-orientation ka ba? May ID ka ba? Ayun. Sorry Ben, but thank you so much sa pagpunta dito. Pinuntahan mo talaga ako para tulungan. Maraming salamat, Bunal Choy. But anyway, yeah, sinisit up lang nila yung crane, then unload na ako. Hindi na ako pwedeng mag-vlog dun sa labas na nandun yung aking GoPro dahil siyempre sa site to eh. Then after nito, drive ako dito sa Sherwood Park, sa Flying J, maligo, mag-shower, maglaba, and then yeah, I don't know kung anong next, but hindi mo na ako tatakbo, hindi ako kumuha ng reload plan dahil ayokong matrap naman ako sa Amerika pabalik, tapos mag-Christmas na by 2 weeks time. Babalik pa ako ng Saskatoon para ipagawa yung truck, then mag-stay ako ng Saskatoon for a couple of days. I don't care kung yun nga, sabi ko, wala akong kikitain for 3 weeks, that's okay, dahil kailangan ko lang ang truck ay maging tawag doon, condition lahat bago ako tatakbo ulit sa 2025 sa highway dito sa Canada at Amerika. Tingin ka lang doon sa Marshall, para itong aeroplano eh. Parang aeroplano. Yeah, sige. Hindi ko natitingnan yung sa ano. Gilid. Straight. So guys, I'm all set. Done. Tapos na ako doon. Ayusin ko lang itong aking mga gamit para hindi kalat. Woo! Tanggal din. Pero ang tarp, grabe. Hindi ko siya nailagay ng maayos kanina dahil sikip eh. Hindi ako makakatayo. Saglit lang na unload, hinintay lang yung permit. Then saglit lang, wala pang ano, pag-angat ng crane, wala na. All done. Pero ang ano, kadina guys, ang tarp, daming tarp. Hilak-hilak ang bata eh. Tarping mga. Kala ko ba walang tarping sa ano, sa tawag dito. Kala ko ba walang tarping dito sa RGN. Meron palang tarping.
Whew! Grabe oh, kita nyo gaano kalaking tarp, no? Ano to? Ah, yung extra na ano, extra na mga bungee cord. Kailangan mga choy, mga chai, yung mga gamit nyo sa securement laging ready. Apat na ganyan, di ba? Mas malinis tingnan. Ito lumabas, ito yung ipapagawa ko sa yard. Ito siya, dapat nandun to sa unahan eh. But dahil hindi ko naman siya inano yung trailer, hindi sa akin talaga tong, I mean, nakuha ko lang siya nung ginamit. Kung sa akin to, hindi magiging ganito to. Hindi ko na maipasok tuloy. Ay, ay, ay. Frozen na ba eh. Done for the day. Whew. Done for the day. Sa sobrang baba. Ano ba to? Ba't sobrang taas naman to?
Okay, that's all, folk. Thank you so much. Strap, okay na ba? Okay lang. Okay lang. Okay lang. All right. That's all for today. Yeah, may sasagutin muna ako mga question regarding dun sa ticket. Nahuli ako kasi yung mga Cebuano nag-react, yung mga pirata sa Mactan nag-react. Kaya sasagutin ko muna tong mga katanungan. Bihis lang ako, guys. Hey guys, so bali tapos na ako lahat. Kita nyo na unload na. So maraming salamat sa nag-uban sa ako ang biyahe from Buffalo, New York hanggang dito sa Edmonton. Nagkawala-wala kaninang umaga dahil hindi ko alam kung saan yung tinuturo ng mga tao na nagtatrabaho dito sa area na to. But yeah, so far so good. Natumbok ko rin yung staging area nila dito pala sa Air Products. Nilagpasan ko na kayo ng umaga. And yeah, again, maraming thank you sa mga sumama sa biyahe, sa mga nag-leave ng comments. And then dito sa sa YouTube, merong mga pag nagbabasa ka ng mga comments, merong sinasabi dito na mga yung community spotlight. So shout out ko muna yung ibinigay ni YouTube sa community spotlight, weekly highlight of your most engaged audience members including your top commenters. And shout out kay Diver Boyong na merong 17 comments, and si Ate Susan Moreno na merong 100 plus comments. Ito yung tinatawag na community spotlight. Then now, babasahin ko lang to yung mga comments, siguro 24, and sasagutin ko na isahang sagot na lang, no? Para hindi na masyadong humaba, para matapos ng video. Si Cold Danny D, dapat problemahin ng driver kung ano ang overweight face ng yan ang kumpanya, sagutin yan din sa driver. I don't know. And Ulysses Casinas, tawag sa DOT waste station. Ito yung sinasabi kung anong gagawin ninyo kung meron kayong load tapos sa unahan may DOT. Sanggit ng bik, sabak ka. Merong DOT sa unahan, then bago ka darating sa waste station, no? So ito yung comment niya, Ulysses Casinas, tawag sa DOT waste station, paalam na overweight at hindi patimbang at ang timbangan after na DOT waste station. And si Amy Gray, the only one, you are not allowed to proceed and drive in the highway if you think that you have an overweight load. Normally waste station are inside city limits, so look for one before you drive in the highway, or ask your company dispatch what to do before driving on the highway. And si Arvin Alaska, 1447 grounded. Lol, baka tumigas na lang ice underneath trailer mo kaya overweight ka. And I don't think it's DOT waste skill discrepancy. Also sa mga chains mo na dala will cause excessive weight. Bring only what you need. The chains you recently bought also causes extra weight. Okay, so mamaya ko sa si Domer Iskala, nagpa-scale unta ka ulit, idol, para malaman ang scale ang may diferensya. And mga ko'y bislig TR team replay ko kung anong ko kay nganong na penalty ka sa overweight, mas masayop man gihapon, maas na masayop pag gihapon. And si MDL X, like what the guy said, you're probably not on the scale properly. That is why the scale give you the wrong weight. And si Technic 3A, PT, tanong ko lang po, you gotta take it first stop. Did you get weight again in the second stop? And how were the measurements
sa second stop, so compared to the guy who give you a ticket. And si Christopher Caparas, tatawag ko sa DOT scale kung papayag sila na dumaan ako kasi wala akong scale na malapit. If pumayag, go ahead. Pag hindi, atras ako, hanap ng scale. And si Alex, inform the dispatch first. And Carlito Casala, I just wait for the company decide regarding my load. And mga koy bislig, I'll go back to the load master or dispatcher why you got an overload. Overloaded. Herminia Salva, baka doon nadali sa Pennsylvania kasi umatras ka, di ka nakasakay na kung puwitan ng truck. Kasi sabi ng officer, mabigat ang likuran ng truck mo kung saan ang puwitan ng load mo. Kaya magkaiba ang weighing, lessons learned. And Bronben Jet Peters, hi Marco, di po ko kayong napasukan ng tubig from car wash. Tapos na yung car wash since nagtanong ang officer if umulan ba sa dinaanan mo o kung naulanan ba ang truck mo. And si Alan Skip, ang daming ganap Question 1, same ba ng rate ng bayad ng truck pag legal weight or overload weight sa cargo? Question 2, how do you pay when you coming back? How do they pay you when you coming back to Canada from state without any load? That's we called empty miles. And Ernesto Victorino, compare the first DOT weight and the second DOT weight. Who is who? And Arnel Martin, find a way around the scale. And Pitiran Antonio Paredes, para sa akin maghanap ako kahit out of way na scale, doon ako magpa-weight tapos papadala ko sa office para sa permit. Pagkatapos babalik ako sa ruta ko pagdating ko sa DOT way, at least kampante ako. Yun ang sa akin, sabi ni Peter. And Galactic, anong weight mo sa second DOT scale? And Ivan Mercado, I will call dispatch, wait for the right permit before I hit the road. And Jeremy Chin, unsang giingon sa imong company boss Marco about the violation penalty. And Fritz Perez, so your oversized load, overweight, who is pay pag pull over ng police, keep safe and keep tracking. Okay. And Ulysses Casinas, tawag sa DOT station, paalam, blah blah blah. And Amy Gray, the only one, you're not allowed to proceed and drive the highway if you think that you have an overweight load. Normally, weigh station are inside city limits, so look for one before you drive the highway or ask your company dispatch. Okay, so unahin natin yung first weigh station. Okay, first weigh station, sagutin ko, di ba na-weigh ako? Then mabigat yung aking load, sabi niya mabigat yung aking trailer. Then sa second DOT, di ba tumigil ako sa second DOT, hindi ako pina-weigh kasi merong oversized load na nakapila doon. So nandun ako sa bypass. Ang hinanap lang sa akin ay yung anong tawag doon, may sinend sa akin na provision 993, yun lang hinanap, provision 993, and then permit, yun lang. So hindi ako na-weigh sa second station. So yung iba nagtatanong bakit ako na overweight. Okay, na overweight ako, overweight yung load. Ang mas over sa akin ay ang drive, itong 8-wheeler sa likod ng truck, itong drive, no? Yung nasa likod ko mismo, yan ang drive, yun ang overweight. Those are 43,000 pounds. And then same halos siya sa aking gauge ng itong gauge dito sa truck. Ang aking gauge dito ay 71. So tama lang siya doon sa bigat din na 43,000. So now, doon sa sinabi ng police, sinabi niya sa akin na overweight ako doon sa trailer. Sabi ko sa kanya, paano ako naging overweight doon sa trailer? Kasi yung aking PSI sa Tridem, ang Tridem, 1 first axle, second axle, that's third axle, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yung 12 na gulong na yun, first, second, third, ang tawag doon tri-axle. Meron, ang capacity niya, maximum weight is 45,000 pounds. Okay? So, merong PSI doon. Ang PSI lang ng load, ng aking trailer, ay under ng 50 PSI. Under ng 50 PSI. So nasa 46, 47 PSI lang siya, which is tugma lang siya doon sa aking weight nung magpa-weight ako, 33,000, at saka doon sa 48 PSI. Kasi kung overweight talaga ako at sinasabi ninyong hindi sumampa yung aking trailer all the way doon sa scale, dapat yung aking gauge ay nandoon sa 70 PSI. Kasi mabigat. Kung sakaling mabigat, ang mabigat ng load ay nandito sa front lahat.
dito nilagay lahat sa front ang bigat. Kaya umabot ako ng 71 PSI, which is 43,000 plus pounds. Ang sa likod ay under 50, 47, 48 PSI, which is tama lang dun sa aking timbang na 33,000, almost 34,000, nakalapag lahat, pero yun talaga yung weight niya. Now, wala pa akong hindi ko pa nakausap yung aking DOT, safety officer, director safety officer. Hiningi niya ang picture, pinasa ko sa kanya yung mga PSI, yung mga picture ng PSI, yung weigh station, then sila nang bahala. Okay, ito namang mga mga Mactan, mga pirata sa Mactan, nag-react doon sa aking Facebook na hindi ka nagbayad ng 1.3 doon sa Cebu. Then nag-react sila doon sa aking 2,000, which is sa Pilipinas, that's $116,000 pesos. 116,000 pesos yung worth ng ticket na yon. React sila doon. Kasi nga, I don't know. No, nasingit ko lang kasi nagko-comment sila, pumapasok yung mga pirata doon sa aking Facebook eh. And bakit ako nagkaroon ng oversize? Kasi yung yung overweight, yung load kasi overweight talaga yung load. Mabigat siya. Pero ang bigat niya halos dito napunta sa front, dito sa drive. Kaya which is na pabor din sa akin dahil kailangan ko ng more traction, more bigat sa drive. Ang sa likod, dahil tri-dim siya, nasa under 50 PSI lang siya, 47, 48 PSI, mas mabigat ang dito. Dito nilagay lahat ang bigat, which is good. And ano pa ba? And about dun sa sinabi ko sa inyo kung paano kung merong weigh station sa unahan at mahuhuli kayo, dadaan muna kayo ng DOT, and bago ang darating dun sa weigh station na magpapatimbang ka, no, yung magbabayad ka. Ang ginagawa namin sa Q-Line, kasi lagi kayo nanonood, no? Lagi kayo nanonood sa vlog. Ang ginagawa sa Q-Line, kung nag-load ka dito at alam mong mabigat ka at merong weigh station dun sa unahan, naalala nyo yung tinatawag na non-divisible at divisible load, no? Divisible. Ibig sabihin ng divisible, yun yung pwedeng bawasan. Non-divisible, ito yung load, kagaya ko na non-divisible, isang buo, overweight, no? Kahit anong hindi siya pwedeng bawasan para makuha ko yung maximum or minimum weight ng Amerika, mabigat talaga siya. Non-divisible. So, ang gagawin mo doon, dahil overweight ka, alam mong overweight ka, dadaan ka ng timbangan, magpapa-issue ka ng overweight permit. Yun ang tinatawag na ng max weight permit. Maximum weight permit. Kung ano yung maximum na pwedeng ibigay sa'yo, like example, 100,000 pounds, magbigay ka ng max weight permit. So, ang ginawa ko, from Buffalo, papunta dun sa Pennsylvania, dahil wala akong nadaan ng doon na gas station kasi nag 219 and then 86 ako all the way, din nag-merge ng 90 ng Pennsylvania, yung mga taga-America, no? Walang weigh station doon. Walang cut scale doon. So, from Buffalo, humingi ako ng max weight permit. So, hindi ko alam ang aking timbang. Hindi ko alam kung magkano lahat ang aking total gross vehicle weight. Lahat. Humingi ako ng max weight permit. So, binigyan ako ng max weight permit. So, anytime kung mahuli ako ng DOT, meron akong max weight permit. Pero hanggang doon lang siya sa Pennsylvania. Kasi mas malaki yung charge siguro nila pag dadaan ka sa mga ibang state na naka-max weight ka. So, kailangan itimbang mo talaga yung truck. Marami akong nadaanan dyan sa I-86, papunta dun sa mag-merge na dun sa papunta sa tinigilan ko. Maraming mga weigh station but close, pero naka-max weight permit ako. Kung ikaw naman ay divisible load at alam mong overweight ka, itatakbo mo siya. Divisible, yung pwedeng bawasan, yung mga palita-palita, mga tubo, at alam mong mabigat ka at alam mong dadaan ka ng DOT, pabawasan mo na siguro. Kasi hindi siya pwedeng bigyan ng permit yung divisible load. Hindi siya pwedeng bigyan kasi pwede siyang tanggalan para makuha mo yung legal weight ng yung truck, no? So, daghang kayong salamat, guys. Tapusin ko na ito. Kakain lang ako saglit, then pupunta ako sa Sherwood today. Maliligo, shower, and then meet up kami ni Melvin Makusi and family. Sina Manoy, pupunta rin, sina Victor dito sa Edmonton. Daghang kayong salamat, pag-amping Montanan, and I will keep on tracking. Keep safe. Have a good weekend.